malaking epekto ito, Jade. Unang-una is yung obviously sa presyo ng produktong petrolyo. Yun yung una. Ikalawa naman ay dun sa mga OFWs natin na nasa Middle East kasi nagpapadala yan ng remittance. Malaki-laking mga amount ng remittances na nanggagaling sa Middle East at dahil dito sa sigalot na ito, no, sa Middle East, posible magkaroon din ng disruption sa inflow ng remittances sa ating bansa. Jade. Opo. So yun yung nakikita kong dalawang major na effect niyan sa ekonomiya ng Pilipinas. Opo, doon sa presyo ng langis, paano po yun? Ano po magiging implikasyon? Ano po bang inaasahan natin? At nasa magkano yung tataas kaya? Possible? Oo. Kasi halos lahat ng langis na napupunta din sa Pilipinas ay nanggagaling yan sa Middle East, Jade. At most of these crude oil ay dumadaan dyan sa tinatawag na Strait of Hormuz, dyan sa Persian Gulf. Bagamat ang Iran po kasi ay producer siya ng produktong petrolyo, pero dahil ito ay sanctioned na bansa, hindi sila masyado nakaka-contribute sa global production. So kung magbawas man sila ng production o magkaroon ng disruption ng produksyon ng Iran as a result of this conflict, hindi siya masyado makaka-apekto sa global supply. Kaya lang po mga kababayan, yung lokasyon na kung nasaan po ang Iran, napaka-importante po ito, no, in terms of dun sa shipping route na dinadaanan ng mga oil tanker papunta sa China, papunta sa Pilipinas, papunta sa iba't ibang lugar, lalo-lalo na sa Asia. So kapag nagkaroon ng pagbagal ng mga oil tanker dyan sa rehiyon na yan as a result of the military operations na nangyayari dyan, magkakaroon po ng epekto ito sa presyo kasi bumabagal, umuunti yung supply na dumadaloy kasi bumabagal po yung pag-andar ng mga tanker dyan sa area na yan. Ikalawa, Jade, ang mga oil tanker po, bago sila bumiyahe, ini-insure po nila yung kanilang mga kargamento, yung langis na dala-dala nila, may insurance po yan. At kapag nagkaroon po ng mga conflict, ang nangyayari niyan ay tumataas po yung tinatawag na insurance premium. At yung insurance premium po na yan ay naipapasa po yan sa mga consumer through higher oil prices. So yung dalawang epektong yan, yung pagsikip dyan sa Strait of Hormuz as a result of the military operation, and yung pagtaas ng insurance premiums, yan magsasanib puwersa yan para makapag-contribute sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo dyan sa Pilipinas. So, binomonitor ko rin, Jade, yung galaw ng Brent crude. Sa ngayon po, ang Brent crude po, open na po yung trade. Nasa around $77 per barrel po ito ngayon sa kasalukuyan. Pero inaasahan po namin mga economists, kapag nagtagal-tagal pa po itong military operation dyan sa Iran, ay baka mabot po ito ng $100, $100 per barrel o higit pa. So, paano po magka-translate yun in terms of Philippine prices? So, nakikita natin kapag umabot ng mga $100 kada bariles, baka umabot po ng karagdagang 20 to 30 pesos per liter po yan. Yan po yung magta-translation ng presyo. Sa ngayon po, nakikita natin, mababa pa po yung pagtaas. Nasa mga 2 piso, baka umabot ng 5 piso yung cumulative increase niyan per liter. Pero kung magtagal-tagal pa itong Operation Jade, mas lalo pang tataas yung epekto niyan sa presyo. So nakadepende ito, Jade, kung gaano katagal itong gulo na ito dyan sa Middle East. The sooner na matapos nila yan, the sooner na magkaroon ng ceasefire o magkaroon ng kapayapaan dyan, the sooner na matitaper off yung epekto niyan sa presyo ng produktong petrolyo sa pandaigdigang pamilihan at syempre dyan sa Pilipinas. Opo, sabi ng DOE, Doc, inaasahang magkakaroon ng dagdag presyo sa mga produktong petrolyo simula bukas na posibleng umaabot po ng 5 hanggang 10 dolyar kada bariles o humigit kumulang 30 sentimo kada litro. Ganito ho ba talaga ang pattern kapag may giyera dyan sa Middle East? Automatic, tumataas po yung presyo ng langis o ng crudo? Tama ka dyan, Jay. Bagamat yung estimates ng Department of Energy mababa, sa nakikita ko, kung hindi ito matatapos kaagad, kung hindi ito mareresolban at as soon as possible time, magiging masyado pang mas mataas ang tataas ng presyo ng produktong petrolyo. Now, in terms of sa timing, kasi ganito yung Jade, sabi ko nga kanina, bago sila mag-load ng kanilang mga kargamento sa mga tankers, ang mga kumpanya na nagta-transport, yung logistical, yung mga companies na involved sa logistics, yung pagta-transport ng mga produktong petrolyo, ini-insure po nila yung kanilang mga kargamento. So, may insurance po yan. Kada biyahe yan. So, ibig sabihin, kapag nagkaroon ng gulo, tumataas po yung insurance premium. At pag tumataas yung insurance premium, yan po ay naipapasa sa mga consumer through higher oil prices. Ikalawa, nabanggit ko rin kanina na dahil dyan sa operation na yan, yung lagusan ng mga tanker na nanggagaling sa Persian Gulf palabas, papunta sa Indian Ocean, yan yung tinatawag na Strait of Hormuz. Yan merong parte yan na kontrolado ng Iran at merong parte na kontrolado ng mga ibang bansa sa kabilang side. So, sa ngayon, nakikita natin na nagkakaroon ng pagsikip dyan sa kasalukuyan. Kung i-check nyo yung ship radar, may mga website kayong pwedeng i-check para makita nyo yung daloy ng mga tankers. Makikita ninyo na may traffic na dyan ngayon. Pag nagkakaroon ng traffic,
tumataas ang presyo ng produktong petrolyo sa pandaigdigang pamilihan kasi ang nangyayari is nadidelay yung shipping. At kapag nadidelay yung shipping, tumataas ang presyo kasi umuunti yung supply. No? Hindi ibig sabihin na nagbawas ng produksyon ng OPEC, pero dahil yung mga tanker na nagdadala mismo ng mga produktong petrolyo, bumabagal sila. No? And speaking of OPEC, Jade, ang OPEC din ay magtataas sila ng produksyon, i-increase nila yung production nila. Kaya lang sa nakikita ko dito is it will do very little kasi ang issue dito is not really production eh. Ang issue dito yung supply chain na mismo. Kapag nagkaroon ng epekto ito, kapag nagkaroon ng pagbara doon sa tinatawag na Strait of Hormuz, no, na napaka-importanting lokasyon ito, no, in terms of sa shipping ng mga produktong petrolyo, Jade. Opo. So reasonable, Doc, na sabihin natin na bukas ay mag-i-increase, may dagdag presyo ng gasolina o ng produktong petrolyo dahil dito sa gulo sa Middle East. Oo, Jade, asahan natin hangga't hindi natatapos ng gulong ito, sunod-sunod po yan magiging pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Kami dito sa Canada, ramdam na namin, tumaas na kagad yung presyo. Diyan sa Pilipinas, mararamdaman ninyo yan dyan sa baka bukas o sa mga darating pang araw, yung cumulative increases. No? Tataas yan. Hangga't hindi natatapos yung military operations dyan sa Persian Gulf at sa Iran. Ano ho yung possible na implikasyon naman o epekto nitong kung magpapatuloy po ang pagtaas ng presyo ng langis sa inflation ng bansa? Alam mo kasi, Jade, no, ang pinaka-main determinant ng inflation sa Pilipinas, yung tinatawag na Consumer Price Index, no, kasi dyan doon binabase yan, ay pagkain, no, bigas. Actually, pag gumalaw ang presyo ng bigas, laki na epekto sa inflation. However, ang produktong petrolyo, may epekto rin yan. Kasi halimbawa, umani ka ng palay, ano? Yung palay naman, hindi naman maglalakad yun ng kusa papunta sa miller o yung bigas, pag galing sa miller, ay maglalakad yun ng kusa papunta sa retailer. Kailangan mong i-ship yan, no, sa true land. So, kailangan mo ng gasolina. At kapag nagmahal ang presyo ng gasolina, magmamahal din ang presyo ng pagkain. Pag nagmahal ang presyo ng pagkain, epekto din sa inflation. Yun yung indirect effect. Siyempre, yung mga industriya na nakadepende sa produktong petrolyo, kagaya ng logistics, yung mga supply chain, and even itong ating power generation. Kasi sa ngayon, meron pa rin tayong mga power plant na tumatakbo sa diesel. So, ibig sabihin, kapag tumaas ang presyo ng produktong petrolyo, magkakaroon po ito ng widespread effects sa iba't ibang mga produkto na binibili natin at iba't ibang mga serbisyo na ating tinatangkilik. So magkakaroon po talaga ito definitely ng impact sa inflation, Jay. O paano ho ba yung mga dapat gawin ng ating pamahalaan ngayon para maibsan po itong epekto ng tensyon ng gitnang silangan? Nung araw kasi, Jade, meron tayong tinatawag na Oil Price Stabilization Fund. So yung OPSF na yan, nung araw, halimbawa kapag tumataas ang presyo ng produktong petrolyo, kumukuha ng pera dyan sa fund para ma-stabilize yung presyo ng produktong petrolyo. Bagamat ayaw na ng mga economists sa ganyang sistema, baka pwede pag-aralan ito ng DOE at ng ating mga mambabatas, no, kung pakagawa ng mas efficient na version ng price stabilization. Ikalawa, kinakailangan ibalik natin yung mas malawak na strategic petroleum reserves. So halimbawa, during times na maganda ang sitwasyon, walang gulo, baka pwede tayo mag-imbak-imbak ng paunti-unti ng langis, no, na sa iba't ibang lugar sa Pilipinas para kung magkaroon ng supply disruption, meron tayong mapagkukuhaan. No? Ibig sabihin, kung meron tayong mapagkukuhaan, yung magiging disruption yan sa atin hindi masyadong matindi kasi meron tayong reserva. So may mga pwede tayong gawin dyan, Jade. No? Bagamat ang ating ekonomiya po, tayo po ay alipin ng produktong petrolyo. Kasi nga po ang ating mga industriya, ang ating ekonomiya sa pangkalahatan, yung struktura po niyan, nakadepende po sa produktong petrolyo. Na wala po tayo, inaangkat po natin yan. So kung makakagawa tayo ng paraan na maging less reliant tayo sa produktong petrolyo, maigi yan. Pero sa nakikita ko sa short term to medium term, ang pwedeng gawin dyan is ipalit natin yung mas pinaigting na mga strategic petroleum reserves para kung sa ganitong sitwasyon, Jade, meron tayong mapagkukuhaan. Opo, Doc, magandang umaga si Admar po ito. Narinig ko sa isang interview sa panig po ng DOE, sinasabi nila na merong at least lagpas doon sa period prescribed na 15 days na imbak, no? Parang nasa mga 1 month ata yung na-imbak ngayon. Pero ang ipinagtataka natin, kung merong naka-imbak na mas, kasi at least 15 days daw dapat merong imbak yung mga oil companies dito for consumption po natin. Bakit po, pag meron agad na nagkakaroon ng tension, halimbawa, nagkaroon ng tension kahapon o ng isang araw, agad-agad po, tataas, meron naman tayong imbak po na mga langis po dito or mga petroleum products dito po sa ating bansa, Doc? Well, that is an issue as a result of the deregulated structure ng merkado sa produktong petrolyo sa Pilipinas. So pag ibig sabihin niyan, Admar, kapag yan i-deregulated,
wala nang masyadong say no, ang ating gobyerno in terms of yung sa pagpepresyo at yung ginagawang strategiya ng mga oil companies, no, yung mga nagbebenta ng langis din sa Pilipinas. So kagaya yung sitwasyon na nabanggit mo, nagkaroon ng pagtaas ng presyo sa pandaigdigang pamilihan, bakit kaagad ramdam natin meron pa naman tayong 15 araw na strategic reserves. So ibig sabihin yan, if na magkaroon ng paggalaw sa presyo, ay dapat sa 15 days pa, no? Mga 2 linggo pa bago gumalaw yan. So merong pwede tayong masabi na there might be some evidence din na yung ating mga companies, tinitake advantage din nila yung mga sitwasyon na yan para kumita pa sila ng mas malaki. No? So, and again, this issue brings back no, yung rational no, na kung saan dapat nating silipin muli itong oil deregulation law. Kasi sa nakikita natin mukhang hindi na-attain yung objective ng oil deregulation, which is maging stable yung presyo para sa ating mga kababayan. The fact na meron tayong reserves, nakikita natin that the oil companies seemingly are taking advantage of this situation. No? So isa ito sa mga magandang tingnan din ng ating mga mambabatas, no? kaysa sa mga impeachment no, na ginagawa nila dyan sa Kongreso. Isa ito sa magandang tingnan nila kung paano marereforma itong batas na ito para maging mas responsive siya sa mga panahon sa ngayon, Admar. Opo, maliban po dito sa mga produktong petrolyo na inaangkat po natin, may mga iba pa bang nakikita kayong produkto na posibleng tumaas din or related pa rin yan dahil tumaas yung petroleum products, hindi lang naman po dito sa Pilipinas yan, kundi sa buong mundo? So, Admar, any product na tinatransport, na yung mode of transportation na gumagamit ng produktong petrolyo, maaapektuhan yan. Any service na gumagamit ng produktong petrolyo for its operations, epekto po yan. Utilities, kagaya ng kuryente, dahil nga sa banggit ko rin kanina, may mga power plant pa rin tayo na diesel operated, yan ay makaka-apekto po yan. So in other words, malaki po ang magiging epekto nito sa ating ekonomiya, Admar. Kasi sa banggit ko rin kanina na ang ating ekonomiya ay alipin doon ng produktong petrolyo. We are a slave to the oil pretty much kasi nga wala tayong pinagkukuhaan yan. Iniangkat lang natin yung oil na yan. Kaya kung ano man ang paggalaw sa pandaigdigang pamihilian, makaka-apekto po yan sa atin, Admar. Opo, sa bansang katulad po ng Pilipinas po, Doc, malaki ba ang konsumo talaga natin sa mga petroleum products sa sektor po ng transportasyon? Oo, malaki pa rin, Admar, kasi hindi pa tayo nakakapag-transition ng fully no dun sa mga tinatawag na mga alternative sources kagaya halimbawa yung mga hybrid o kaya itong mga electric cars. So nakadepende pa rin tayo sa gas, no, yung combustion engine na tinatawag, Admar. Yun yung mga makina ng sasakyan na gumagamit ng produktong petrolyo, combustion based po yan. So ibig sabihin, since majority ng ating mga sasakyan na naglilipanan sa ating mga lansangan, yan po ay gumagamit ng produktong petrolyo, ay makaka-apekto din po yan. Mabanggit ko rin, Admar, speaking of transportation, buti nabanggit mo, no? Yung mga serbisyo kagaya halimbawa ng transportasyon, no? Halimbawa pamasahe, asahan natin may pagtaas yan kapag hindi pa natapos itong gulo sa Middle East the soonest possible time. Pati Admar, pati itong presyo ng ticket sa eroplano, kung kayo po ibibiyahe, magkakaroon din po yan ng epekto. Kahit po yung mga nagbabarko, mga kababayan, kasi ang barko naman, hindi naman yan nagsasagwan, gumagamit po yan ng langis para umandar, magkakaroon din po ng epekto yan sa presyo. No? So transportation will be pretty much affected by this. And again, I just want to stress this enough na nakadepende po ito lahat kung matapos kaagad itong conflict na nangyayari dyan sa Middle East, Admar. Opo, natanong ko ngayon at nabuksan mo nga yung issue po na dapat maglipat na talaga tayo no, sa hybrid o di kaya sa mga electric cars. Pero ang ibang bansa talagang nangunan na rito, no? Like kagaya po dito sa China. At nakita rin siguro nila yung kahalagahan na less na yung paggamit ng mga produktong petrolyo at hindi tayo laging at mercy, no? Pero ang ano din dito po, Doc, doon po sa ating mga power plants na kailangan din natin ng mga panggatong. Nabanggit ko kanina dahil may mga power plant pa rin tayo na diesel operated. So ibig sabihin, kapag nagkaroon ng pagtaas ng presyo sa diesel, magkakaroon po yung kaagad ng epekto sa kuryente. At alam naman natin, yung manufacturing, Admar, yan ay gumagamit ng kuryente. At kapag gumagamit ng kuryente ang isang industriya, ang mangyayari niyan, ipapasa ito sa consumer, no, yung pagtaas ng presyo. Pero nakikita ko rin dito, Admar, na itong epekto na ito, no, magiging global ito. Hindi lang ito isolated sa Pilipinas, Admar. Ang epekto nitong inflation na ito, yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin, as a result of this geopolitical tension, conflict na nangyayari sa Middle East, ay global ito. Kaya lang po, ang magiging magnitude of the effect, ika nga, ay nakadepende kung gaano kalaki ang exposure ng isang bansa
sa produktong petrolyo. Kagaya ng Pilipinas po, we're very exposed. Diba? Sabi ko nga kanina, yung ating transportation sector, hindi pa tayo naka-fully transition to alternative sources. So kapag nagkaroon ng pagkalaw sa presyo ng produktong petrolyo sa pandaigdigang pamilyan, ramdam kagad natin kasi we are very exposed. I was trying to find the word na produktong petrolyo at mar. So at the end of the day, it will depend on the exposure ng isang bansa. And unfortunately, the Philippines, we are very, very exposed. Opo, dito naman po sa mga kababayan nating mga OFW, meron na po bang pag-aaral na every time na may mga conflict, lalo na dyan po sa Middle East, apektado rin po yung kanilang mga remittances, considering ang Middle East ay may malaki ring ambag talaga, no? Nagmumula dyan yung malaking part din sa mga remittances po natin, ng mga OFW. Bibigyan kita, Admar, ng isang storya. O halimbawa, ako po ay isang domestic helper na nagtatrabaho sa Israel. Itong araw na ito, ako po ay magpapadala ng remittances sa aking tatay. Kaya lang po, dahil sa pagdating ng mga ballistic missile na galing sa Iran rather, ay hindi ko muna may padadala kasi sarado yung remittance center or yung walang signal ang cellphone, hindi ko masend sa aking app, no? Or na-delay yung aming mga sahod kasi nga merong gulo. So kumbaga itong mga disruption na ito, nakaka-affect din ito sa flow ng remittances. Admar, and alam din natin that the Middle East is a major source of remittance inflows dyan sa Pilipinas. So yung ating mga OFW families, no, na meron po kayong relatives na nandyan sa Middle East, mararamdaman din po ninyo yung epekto niyan, ano, through the form of delays, no, sa pagpapadala ng mga remittances, o baka dahil dyan sa gera na yan, magkaroon pa ng closure, no, ng mga trabaho. Wag naman po sana, no, at least temporarily, kasi nga dahil dun sa gera, makaka-apekto po yan sa remittance inflows. And by the way, Admar, meron din tayong mga kababayan na nasa Iran. And while Iran is not as a big source of remittances, unlike for example Saudi Arabia or United Arab Emirates, yung ating po mga kababayan na nandyan sa Iran, they may seriously experience disruptions sa pagpapadala ng remittances. So ibig sabihin, Admar, if you take it as a whole, magkakaroon po definitely talaga ng epekto yan through disruptions sa pagpapadala po ng remittances dyan sa Pilipinas. Opo, and dito naman po sa piso kontra dolyar, medyo nakabawi-bawi nitong mga nakalipas na araw yung piso kontra dolyar from 58 almost 59 hanggang sa 59 plus and naging 57 plus pesos kada isang dolyar po ang palitan. Maaari bang may epekto rin ito at anong sektor naman ang maapektuhan every time na meron pong pagtaas ng yung pagbagsak ng piso kontra dolyar? Ganito kasi yan, Admar, no? Tandaan natin na ang produktong petrolyo ini-import natin yan. At ang binabayad natin dyan ay dollars kasi nga alam naman natin na mayroong petrodollar, diba? So dollar yung ginagamit dyan. Kapag ka nagmahal ang presyo ng produktong petrolyo sa pandaigdigang pamilihan, ay ibig sabihin mas kinakailangan natin ng mas maraming dollars para mabayaran yan. So ibig sabihin kapag mas maraming dollars ang lumalabas kaysa sa pumapasok, nagiging mas mahal po ang dollar sa Pilipinas. Ibig sabihin yan, humihina po ang piso at lumalakas ang dolyar sa exchange rate ng piso sa dolyar. Yun po yung pinaka-basic explanation yan, mga kababayan. So ibig sabihin, asahan din natin as a result of this conflict, no, which will translate to higher oil prices, magkakaroon po ito ng epekto sa ating exchange rate. So, bagamat maganda po ito kung kayo po nagpapadala ng pera sa Pilipinas kasi pag mas mahina ang piso, malakas halimbawa ang mga ibang currencies, mas malaki po yung palit. Tandaan din po natin na kung manggagaling po sa Middle East yung remittances, may kakaroon din po ng disruption. So, kumbaga, may ano din parang kontrapelo din siya, Admar, kasi makikita natin na pag kumataas ang halaga ng dolyar, no, humihina ang piso, may mga masaya diyan, no, yung ating mga exporters at yung mga nagpapadala ng remittances. Pero yung ating mga importers naman po, sila nagsasuffer niyan kasi nagmamahal po yung kanilang mga ini-import. Opo, siguro panghuli na lamang po, baka madali lang nasisihin yung conflict po dyan sa Middle East para sabihin po ng ating gobyerno na kaya hindi lumago yung ating bansa, kaya tumaas po yung presyo ng mga bilihin. Paano po madidetermina naman kung ang problema ay panloob at hindi lang panlabas? Magandang tanong yan, Admar. Kasi bago pa naman nakita natin itong conflict na ito, mahina na yung fundamentals ng ating ekonomiya as a result of governance. So makikita nyo yung GDP growth nung fourth quarter, nasa 3% lang. That is even before the conflict started, no, sa Iran and Israel and the United States. So ibig sabihin, kapag halimbawa, sinabi ng Malacanang na yung ating matumal na ekonomiya is as a result
of the conflict sa Middle East. Totoo naman po yun. Bagamat, it kind of masks, no? Kumbaga, it masks what truly is going on within the Philippine economy, yung internal na nangyayari, na mahina na yung fundamentals to begin with kasi nga yung growth natin mababa. May inflation, maraming nawawalan ng trabaho, yung underemployment mataas. So may epekto yan. Pero pwede nilang gawin dyan is actually that might be dun sa mga communication sa Malacanang, that might be a godsend, no, ng conflict sa Middle East. Kasi pwede na nilang sabihin na ito nangyayari sa ekonomiya natin ay hindi ito dahil, no, sa kahinaan ni Pangulong Marcos Jr., rather ito po ay dahil sa nangyayari, no, sa panlabas. Bagamat, tandaan po ninyo mga kababayan, na even before this started, mahina na matubal na yung galaw ng ekonomiya as a result of governance. And may dagdag ko rin, Admar, bago tayo magbukas. Itong nangyayari ngayon dito sa Middle East, this is a lesson for us na kapag ka po kayo ay nag-host, no, ng US bases sa inyong bansa, kayo po ay nagiging target ng kalaban. So halimbawa, nangyari sa mga bansang Bahrain, no, sa UAE, sa Qatar, sa Oman, tinamaan sila ng mga ballistic missile. Bakit? Because they are countries that are hosting American forces. So, kung titingnan po ninyo sa pang mas malawakang lens, kapag ka itong conflict na ito ay lumala, at kapag ka nagkaroon ng halimbawa, no, na sana wag naman pong mangyari, na may mga ibang bansang makisali na, kagaya halimbawa ng China at ng Russia, kinampihan nila halimbawa ang Iran. And again, sa ngayon mukhang malabo itong mangyari, but in the universe of possibilities, this may actually happen. Paano na yung mga military bases na nandyan sa Luzon? They would actually become legitimate targets. So ibig sabihin, this is, yung nakikita natin mga kababayan, this is a lesson for all of us, na kapag ka nag-host ka ng American base sa iyong bansa, target ka na kagad. So, ibig sabihin, magagarantiya ba halimbawa ni Marcos Jr. yung safety ng ating mga kababayan as a result of the Philippines hosting these different EDCA sites? Kumbaga, are the rewards of hosting these bases outweigh the risks? The risks being, meron tayong mga kababayang posibleng masawi as a result of retaliatory strikes ng kalaban, halimbawa ng China. So, kumbaga, mga kababayan, dapat tingnan nyo rin po ito, no? Hindi lang yung sa mga presyo ng produktong petrol, which is okay, tama naman po yun, because that will really happen. But you have to look at this from the broader geopolitical perspective. That if this conflict escalates, and there are other countries that have become involved, the Philippines, particularly in regions na nag-host ng American bases, will eventually become legitimate targets. And the question becomes, can Marcos Jr. and his government guarantee the safety of Filipinos when that arises?